Wala na ang pera, Althea. I used it to buy the engagement ring for Monica. Wag mo akong sisihin dahil hindi ko naman kasalanan kung mahina ang puso ng batang yan. Baka sa iyo siya nagmana mahina at laging talunan. Napatigil ang mundo ni Althea. Ang hawak niyang plato ng mainit pang adobo ang paboritong putahe ni Renzo na pinagsikapan niyang iluto matapos ang maghapong paglalabas sa mga kapitbahay ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat butil ng pawis na nagmula sa kanyang pagod na katawan ay tila naging yelo sa kanyang balat. Tumingin siya sa kanyang asawa sa lalaking pinagakuan niyang sasamahan sa hirap. At ginhawa ngunit tanging lamig at pandidiri ang nakita niya sa mga mata nito. Pero Renzo, pera iyon para sa operasyon ni Hope. Ang pabulong na sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay parang telang pinupunit. 2 taon nating pinag-ipunan yon. I worked 3 jobs, halos hindi na ako natutulog para lang mabuo ang 2 milyon na kailangan ng anak natin. Paano mo nagawang gastusin yun para sa ibang babae? Isang mapang-uyam na tawa ang narinig ni Althea mula sa gilid. Lumitaw ang kanyang biyanan na si Doña Imelda, suot ang kanyang mamahaling seda na duster habang may hawak na pamaypay. Huwag kang masyadong madrama, Althea. Masyado kang ambisyosa. Sa tingin mo ba sa kalagayan nating ito karapat-dapat pang dugtungan ang buhay ng isang batang sakitin? Sinayang mo lang ang pera ni Renzo. If I were you, tanggapin mo na lang na kinuha na siya ng tadhana, kaysa naman ubusin mo ang lahat ng resources ng pamilyang ito. Pamilya't halos isigaw ni Althea habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa galit. I am his wife at anak niya si Hope. Paano niyo nasasabing sinayang ko ang pera samantalang ako ang nagtrabaho para sa bawat sentimo niyon? Mabilis na lumapit si Renzo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Althea. Correction, Althea, you were my wife. Pero pagod na ako sa'yo. Pagod na akong makita ang mukha mong laging amoy pawis at sabon panlaba. Monica can give me the life I deserve. She can give me the connections, the wealth, and a future that you could never offer. Binitiwan ni Renzo ang braso ni Althea nang may puwersa dahilan upang mabitawan ng babae ang plato. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana sa sahig ay tila eko ng sariling puso ni Althea na nagkadurog-durog sa sandaling iyon. Ang sarsa ng adobo ay tumalsik sa kanyang lumang toaster na tila mga mantsa ng kanyang sariling dugo. Now pack your things and get out, malamig na utos ni Renzo. Monica is coming here tonight at ayokong makita niya ang dumi na katulad mo sa pamamahay ko. Renzo, gabi na. Umuulan sa labas. Pagsusumamo ni Althea ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanlalamig. Kahit ako na lang ang palayasin mo, huwag lang si Hope. She's having a fever. Hindi niya kakayanin ang lamig sa labas. Hindi ba't sinabi ko nang hindi ko na problema yan, singhal ni Renzo habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. You have 10 minutes. Kung hindi ipapakaladkad kita sa mga guards. Pumasok si Althea sa kanilang silid, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. At tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay bumibigay na. Doon sa ibabaw ng maliit at lumang kama, nakita niya ang 5 taong gulang na si Hope. Ang mukha ng bata ay maputla, ang paghinga ay mababaw at mabilis habang ang maliliit na kamay nito ay nakakuyom sa kumot. Ang bawat ubo ng bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa dibdib ni Althea. Nagmamadali niyang isinilid ang iilang pirasong damit sa isang lumang bag. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang iilang sentimong natira sa kanyang bulsa at ang malaking pagmamahal para sa kanyang anak. Habang binubuhat niya si Hope, naramdaman niya ang init ng katawan ng bata. Mama, saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Hope, ang boses ay halos hindi marinig. Hush, baby. Maglalaro lang tayo sa labas. Matulog ka lang. Pabulong na sagot ni Althea habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paglabas niya sa sala, nakita niyang itinatapon na ni Doña Imelda ang kanyang mga gamit sa labas ng pinto. Ang mga lumang litrato, ang kanyang mga tsinelas, at ang iilang gamit ni Hope ay nakakalat na sa basang semento. This is for the best, Althea, wika ni Doña Imelda habang nakangiti ng mapait. Sa wakas, malilinis na rin ang bahay na ito sa malas na dala mo. Hindi na sumagot si Althea. Nilagpasan niya ang mag-ina na may taas noong paninindigan kahit na sa loob niya ay parang gumuho na ang buong mundo. Nang humakbang siya, palabas ng gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan.
Ang lamig ng tubig ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Narinig niya ang malakas na pagsara ng gate sa kanyang likuran. Ang tunog ng bakal na nagtatma ay tila huling hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na kalsada, hawak ang naghihingalong anak, habang ang kidlat ay gumuguhit sa langit. Tumingin siya sa malaking mansyon na dating itinuring niyang tahanan. Sa loob ng 7 taon, ibinigay niya ang lahat ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, ang kanyang dignidad. Para lamang sa isang pamilyang hindi kailanman siya tinuring na tao. Isang araw, bulong ni Althea, sa gitna ng dagundong ng kulog, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa gitna ng ulan. Isang araw, Renzo Imelda, kayo naman ang luluhod sa harap ko. At sa araw na yon, titiyakin kong wala na kayong luha pang matitira para iyak. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang bawat patak ng ulan ay tila humahagupit sa kanyang balat, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan kakayanin ng isang pusong sugatan ang mabuhay sa gitna ng unos bago ito tuluyan intatu tatat. Ang patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Althea, ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa apoy ng pighati sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya si Hope nang napakahigpit sinisikap na ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan sa bata, habang ang kanilang mga damit ay basang-basa na at dumidikit sa kanilang balat. Naglakad si Althea sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga tsinelas ay matagal nang naputol, kaya hubad paan niyang tinatalunton ang magaspang na semento. Bawat hakbang niya sa mga baha ay lumilikha ng munting tilamsik ng tubig na humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay ang mga headlight ng mga sasakyang mabilis na dumadaan, tila mga aninong walang pakialam sa mag-inang naghihingalo sa gilid ng daan. Mama, giniginaw po ako! Ang nanghihinang bulong ni Hope. Ang boses ng bata ay tila isang maliit na kandilang malapit nang mamatay sa gitna ng unos. Sandali na lang anak, malapit na tayo. Pagsisinungaling ni Althea, kahit na sa katotohanan ay hindi niya alam kung saan sila patutungo. Ang bawat ubo ni Hope ay nagdudulot ng panginginig sa maliit nitong katawan at ramdam ni Althea ang init ng lagnat na tila nanggagaling sa kailaliman ng mga buto ng bata. Huminto si Althea sa tapat ng isang maliit na sari-sari store na may kaunting silong. Sinubukan niyang kumatok sa saradong bintana nito, umaasang may maawa. Tao po, pakiusap po kahit mainit na tubig lang para sa anak ko. May sakit po siya. Isang matandang babae ang sumilip mula sa maliit na siwang ng bintana. Tiningnan nito si Althea mula ulo hanggang paa, basahan ng itsura, amoy ulan at mukhang pulube. Umalis ka dyan, baka magnanakaw ka lang. Marami ng ganyan ngayon ginagamit ang anak para manloko. Alis! Ang malakas na tunog ng pagsara ng kahoy na bintana ay tila isang sampal sa mukha ni Althea. Napasandal siya sa poste ng kuryente, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina na. Tumingin siya sa kanyang daliri, ang simpleng wedding ring na ibinigay ni Renzo noong akala niya ay mahal siya nito. Sa gitna ng galit, hinubad niya ito at tinitigan. Ang gintong singsing na ito ay simbolo ng 7 taon, ng panloloko ng 7 taon, ng pagiging alipin sa isang pamilyang walang puso. Wala na tayong utang na loob sa kanila, Hope. Wala na't bulong niya habang inihuhulog ang singsing sa kanal. Ang maliit na kalansing nito habang tumatama sa bakal na rehas ay ang huling tunog ng kanyang pagiging asawa ni Renzo. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa gutom at pagod. Napadpad siya sa isang eksklusibong subdivision kung saan ang mga mansyon ay tila mga higanting nagmamasid sa kanyang paghihirap. Ang mga naglalakihang gate ay gawa sa bakal at tanso malayo sa tagpi-tagping dingding ng kanilang dating tinitirhan. Biglang naramdaman ni Althea ang pagbigat ng katawan ni Hope. Ang bata na kanina ay nanginginig sa ginaw ay biglang nanahimik. Ang mabilis at mababaw na paghinga nito ay tila huminto. Hope, anak Hope, gising, ang histerikong tawag ni Althea. Niyugyug niya ang bata, ngunit ang mga kamay ni Hope ay malambot na bumagsak sa gilid. Ang mga mata nito ay nakapikit at ang labi ay nagsisimula ng maging kulay asul. Diyos ko, huwag po, huwag ang anak ko. Ang sigaw ni Althea na humalo sa dagundong ng kulog. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na gate, isang dambuhalang puting gate na may disenyong ginto.
Buong lakas siyang kumatok, hinahampas ang bakal hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Tulong pakiusap, tulungan niyo kami. Ang anak ko hindi na humihinga. Ang tunog ng kanyang mga pagsigaw ay tila nilalamon lamang ng malakas na buhos ng ulan. Walang sumasagot. Ang mansion ay nanatiling tahimik, tila isang magandang libingan. Sa desperasyon napaluhod si Althea sa tapat ng gate, yakap ang walang malay na si Hope. Ang kanyang puting duster ay puno na ng putik at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang lakas ay tuluyan ng pumanaw. Ang dilim ay dahan-dahang kumakain sa kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang marahang pagbukas ng malaking gate at ang liwanag ng isang dambuhalang sasakyan na tumama sa kanyang mga mata. Hope, anak! Ang huling bulong ni Althea bago siya tuluyang bumagsak sa basang semento, yakap pa rin ang bata habang ang mundo ay tuluyang naglaho sa kadiliman. Elena! Ang bulong ni Doña Soledad ay tila isang hanging nagmula sa kailaliman ng nakaraan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng awtoridad ay ngayon ay nanginginig na parang tuyong dahon sa gitna ng unos. Ang aking anak, ang aking panganay na si Elena, napatitig si Althea sa matanda, ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Po, hindi ko po kayo maintindihan, Doña Soledad. Ang sabi po ng lola ko, isang simpleng babae lang ang nanay ko. Lumaki po ako sa hirap sa probinsya bago kami lumuwas ni lola rito sa Maynila. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, marahan niyang hinubad ang isang gintong medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Binuksan niya ito at ipinakita kay Althea. Sa loob ng medalyon ay ang larawan ng isang babaeng kamukhang kamukha ni Althea, ang parehong hugis ng mukha, ang mapupungay na mga mata, at ang ngiting tila may dalang pait at tamis. Siya si Elena, wika ni Doña Soledad. Ang mga luha ay dahan-dahang namuo sa kanyang mga mata. 25 taon ko siyang hinanap matapos siyang itakas ng aming dating hardinero. Akala ko ay tuluyan na akong tinalikuran ng tadhana. Akala ko ay wala na akong pagkakataong humingi ng tawad sa kanya. Ngunit ang langit ay dinala ka sa mismong pinto ko. Parang gumuho ang kisame ng mansion sa ibabaw ni Althea. Ang kanyang buong pagkatao, ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya sa kamay ni Renzo, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Kaya niyo po ba ako tinulungan dahil akala niyo ay apo niyo ako? Hindi ko lang akala, Althea. Alam ko't sagot ni Doña Soledad habang hinahaplos ang pisngi ni Althea. Ang nunal sa likod ng iyong tainga ay ang marka ng mga babaeng Saavedra. Yan ang markang hindi kailanman mabubura ng panahon o ng hirap ng buhay. Ngunit bago pa makasagot si Althea, ang pinto ng silid ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay bumasag sa emosyonal na sandali. Pumasok ang isang lalaking nakaputing Amerikana, ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang pagmamadali. Doña Soledad, kailangan niyo pong sumama sa akin. Wika ng doktor, ang tinig ay puno ng tensyon. Ang bata, si Hope. Nagkaroon siya ng seizure. Hindi kinakaya ng kanyang puso ang tindi ng lagnat. Kailangan nating ilipat ang bata sa ospital ngayon din para sa isang emergency operation or baka hindi na siya umabot sa umaga. Sa isang sandali, ang lahat ng revelasyon tungkol sa kanyang pagkatao ay naglaho sa isipan ni Althea. Ang tanging natira ay ang malamig na takot para sa kanyang anak. Sinubukan niyang bumaba sa kama kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Hope, ang anak ko, ang sigaw ni Althea habang pilit na tumatayo. Hinawakan siya ng mahigpit ni Doña Soledad sa balikat. Ang hina ng matanda ay biglang napalitan ng isang bakal na determinasyon. Althea, makinig ka sa akin. Mula sa sandaling ito, hindi ka na mag-iisa. Ang dugo ni Hope ay dugo ng mga Saavedra. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Tumingin si Doña Soledad sa doktor na may talim sa kanyang mga mata. Ihanda ang ambulansya, tawagan ang pinakamagaling na surgeon sa bansa. Sabihin mo sa kanila kung kailangang bilhin ang buong ospital para lang mabuhay ang apo ko, gagawin ko. Habang inilalabas si Hope sa kabilang silid, nakita ni Althea ang kanyang anak na nakaratay sa isang stretcher balot ng mga tubo at kable. Ang mukha ng bata ay kulay abo na tila isang anghel na dahan-dahang binabawi ng langit. Ang bawat beep ng monitor ay tila isang bilang ng natitirang sandali sa buhay ni Hope. Napasandal si Althea sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang hikbi. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang bagay lang ang malinaw sa kanya.
Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman babalik sa dati. Ngunit sapat ba ang yaman ng mga Saavedra para talunin ang kamatayan? O huli na ang lahat para sa kanyang munting anghel? Sa huling sulyap ni Althea sa stretcher ni Hope, bago ito tuluyang isakay sa ambulansya, isang malamig na hangin ang humalik sa kanyang batok, tila isang babala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat segundo sa tapat ng saradong pintuan ng operating room ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Althea. Nakatitig siya sa pulang ilaw na nakasindi sa itaas, isang maliit na liwanag na tila mata ng tadhana na nagmamasid sa kanyang bawat hininga. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin ng ospital ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay na ngayon sa dulo ng isang talim. Althea, iha, maupo ka muna. Kanina ka pa nakatayo riyan. Marahang wika ni Doña Soledad. Inabot ng matanda ang isang mamahaling shawl na gawa sa seda upang itakip sa nanginginig na balikat ni Althea. Ang maruming duster ni Althea na puno ng putik ay isang malaking peklat sa gitna ng marangyang pasilyo ng VIP wing ng ospital. Hindi ko po kaya, Lola, ang pabulong na sagot ni Althea. Ang salitang Lola ay bago pa sa kanyang dila, tila isang gamot na mapait, ngunit nagbibigay ng kaunting lakas. Pakiramdam ko po kapag pumikit ako o kapag umupo ako baka iwanan na ako ni Hope. Siya na lang ang meron ako. Hinawakan ni Doña Soledad ang kanyang kamay ng mahigpit. Nandito na ang pinakamagagaling na doktor sa bansa. I called the best heart surgeon from St. Luke's. Gagawin nila ang lahat. At tandaan mo, isang Saavedra ang anak mo. We are survivors. Hindi tayo basta-basta sumusuko sa laban. Habang naghihintay ang dalawa sa gitna ng katahimikan ng ospital, sa kabilang dako ng lungsod isang magarbo at masayang pagdiriwang ang kasalukuyang nagaganap. Sa loob ng isang 5-star hotel, umaapaw ang mamahaling alak at maririnig ang tawanan ng mga elitistang panauhin. Cheers for the most beautiful bride-to-be, ang masayang sigaw ni Renzo habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Nakayakap siya sa baywang ni Monica na nagniningning sa kanyang suot na red cocktail dress. Thank you, Hon. I'm so happy na nakuha mo na ang lahat ng kailangan natin para sa wedding na ito, nakangiting sagot ni Monica. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ipakita sa lahat ang suot na engagement ring. Look at this diamond, everyone. It's so big and perfect, diba? Nasilaw ang mga panauhin sa kinang ng bato, ngunit walang nakapansin sa kakaibang disenyo ng gold band nito, isang antigong ukit na pamilyar kay Althea. Yun ang singsing na galing sa lola ni Althea, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na ninakaw ni Renzo at Doña Imelda. Hindi ba masyadong mahal iyan, Renzon? Bulong ng isang kaibigan ni Renzo sa tabi nito. I heard gipit ang kumpanya niyo ngayon. Tumawa ng malakas si Renzo, isang tawang puno ng kayabangan. Don't worry about the money, may mga investment akong nakuha na hindi na kailangang bayaran. And besides, kailangan kong ibigay ang best para kay Monica. Hindi siya katulad ng ex-wife ko na kontento na sa mumurahing alahas at amoy kusina. Althea was just a mistake, a burden that I finally threw away. What if she comes back and asks for help, lalo na yung anak niyo na sakitin siya? Tanong pa ng kaibigan. Umirap si Monica bago uminom ng alak. Oh please, wag niyo ngang banggitin ang basurang yun dito. I'm sure na mamalimos na yun sa kalsada ngayon. At yung bata, it's better for everyone if mawala na lang siya. Pabigat lang yun sa career ni Renzo. Nagpatuloy ang malakas na tugtugan at halakhakan habang sa ospital ang katahimikan ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang Surgeon Hapo ang mukha at may bahid ng dugo sa kanyang guwantes. Agad na napatayo si Althea, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Doktor, kumusta po ang anak ko? Sabihin niyo po sa akin na ligtas siya pakiusap. Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang kanyang mask. Tumingin muna siya kay Doña Soledad bago ibinaling ang paningin kay Althea. Madam, nagkaroon kami ng komplikasyon sa gitna ng operasyon. Masyadong mahina ang tissue ng puso ng bata dahil sa matagal na hindi pagkakagamot ng maayos. We managed to stabilize her for now, but she's not out of danger yet. Anong ibig niyo pong sabihin? Nanginginig na tanong ni Althea. Kailangan niya ng isa pang procedure sa loob ng susunod na 48 oras.
At kailangan nating makahanap ng compatible donor para sa isang tissue graft. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng puso niya ang susunod na pag-atake. Paliwanag ng doktor. Napasandal si Althea sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang nurse ang lumapit sa kanila habang may hawak na isang maliit na plastic bag. Ma'am, ito po yung mga gamit na suot ng bata nung isugod siya rito. May nakita po kaming lumang papel na nakatago sa loob ng kanyang medyas, wika ng nurse. Kinuha ni Althea ang papel ng may nanginginig na mga kamay. Isa itong sulat na sulat kamay ng kanyang yumaong lola, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa hirap. Habang binabasa niya ang mga salita sa gitna ng kanyang mga luha, nanlaki ang kanyang mga mata sa isang katotohanang matagal na itinago sa kanya. Althea, iha, may isa pang lihim na kailangan mong malaman tungkol sa tatay mo, ang basa niya sa pabulong na tinig. Tumingin si Althea kay Doña Soledad, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagong unos na paparating. Isang misteryo na maaaring maging susi sa kaligtasan ni Hope o maging dahilan ng mas malaking pagkawasak ng kanilang pamilya. Huwag kang mabulag sa kinang ng iyong nakaraan, Althea. Ang iyong ama ay hindi isang hamak na hardinero lamang. Siya si Mateo Saavedra, ang kaisa-isang lalaking minahal ng iyong ina na pinagkaita ng tadhana. Ang bawat salita sa liham ay tila mga hampas ng kidlat sa pandinig ni Althea. Ang papel na hawak niya nakupas na at may mga mantsa ng luha mula sa nakaraan ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Doña Soledad na noon ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng ospital, nakatanaw sa malayo habang ang liwanag ng bukang liwayway ay tumatama sa kanyang mapuputing buhok. Lola, ibig sabihin hindi lang ako basta apo. Anak ako ng inyong paboritong anak na lalaki. Ang nanginginig na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin na naghahanap ng mapagsasandalan. Dahan-dahang lumingon si Doña Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Oo, Althea. Si Mateo ang aking bunsong anak. Akala ko ay namatay siya sa isang aksidente bago pa siya makapag-asawa. Hindi ko alam na may iniwan siyang bunga ng pag-ibig sa isang babaeng itinago ng aming mga kaaway. Ikaw ang huling piraso ng aming pamilya na matagal nang nawawala. Naramdaman ni Althea ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Imelda na tinawag siyang anak pawis at walang pinag-aralan ay tila mga kasinungalingang dahan-dahang natutunaw. Sa loob ng 7 taon, naniwala siyang siya ay basura. Pinaniwala siya ni Renzo na wala siyang halaga kundi ang maging isang utusan sa loob ng sarili niyang bahay. But why now? Ang hagulhol ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Bakit kung kailan durog na ako? Bakit kung kailan ang anak ko ay nakikipaglaban para sa bawat hininga niya, Lola, ang pera? Ang pera ng mga Saavedra, maililigtas ba nito ang anak ko? Lumapit si Doña Soledad at hinawakan ang magkabilang balikat ni Althea. Ang kanyang hawak ay matik at puno ng paninindigan. Makinig ka sa akin, Althea. Ang yaman ay walang silbi kung hindi ito gagamitin sa tamang panahon. Ang mga doktor ay naghahanda na para sa susunod na operasyon ni Hope. Ang tissue graft na kailangan niya, nakahanap na tayo ng donor. Mula ito sa pinakamagaling na laboratorio sa Singapore at darating na rito sa loob ng ilang oras. Ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Althea, isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang babala. Madam, may problema po. May mga taong nagtatangkang pumasok sa ICU. Sinasabi nilang sila ang pamilya ng bata at gusto nilang ilabas si Hope dahil wala raw silang pambayad sa ospital. Ulat ng nurse na may bakas ng kaba. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Sina Renzo, nandito sila. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Soledad. Hayaan mo silang pumasok, Althea. Panahon na para makita nila ang tunay na kinalalagyan nila. Naglakad sila patungo sa ICU. Mula sa malayo, narinig na ni Althea ang matinis at nakakarinding boses ni Doña Imelda. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga talsik ng putik sa malinis na pasilyo ng ospital. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang lola ng batang yan. At ang tatay niya ang nagmamay-ari ng bahay na tinitirhan ng nanay niya.
Wala kaming pambayad sa mamahaling ospital na ito, kaya ilalabas namin ang bata. Huwag niyo kaming lokohin ng mga kung ano-anong operasyon, ang sigaw ni Imelda sa mga security guard. Si Renzo naman ay nakatayo sa tabi, halatang iritado at panay ang tingin sa kanyang relo. Look, just sign the discharge papers. My daughter is a lost cause anyway. Hindi namin sasayangin ang pera namin sa isang batang hindi nagagaling. Napatigil ang dalawa nang makita nilang naglalakad si Althea patungo sa kanila. Ngunit hindi ito ang Althea na kilala nila. Ang Althea na nasa harap nila ngayon ay may tuwid na likod ang mga mata, ay malamig na parang bakal at ang muka ay walang bakas ng takot. Ang pera niyo, Renzo, ang mahinahon, ngunit nakapangingilabot na tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay tila isang mahabang gabi na walang bituin. Ang pera na ninakaw niyo sa akin, ang pera na pambili niyo ng engagement ring ni Monica habang naghihingalo ang anak mo. Tumawa si Imelda, isang tawang puno ng pangungutya. Aba, natuto ka ng sumagot, Althea, saan mo nakuha ang kapal ng mukha mong tumayo rito sa VIP wing? Ninakaw mo ba ang mga alahas ko bago ka umalis? Guards, huliin niyo ang babaeng ito. Sino ang dapat huliin, Imelda? Ang boses ni Doña Soledad ay dumagundong sa buong pasilyo. Lumabas siya mula sa likod ni Althea, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumamon sa kakarampot na tapang ni Renzo at Imelda. Nalaglag ang panga ni Renzo. Kilala ng lahat sa mundo ng negosyo si Doña Soledad Saavedra, ang Iron Lady ng industriya. Di Doña Soledad, bakit po kayo nandito? Nandito ako para protektahan ang aking pamilya. Wika ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Althea. Nandito ako para tiyakin na walang sino mang basura ang hahawak sa aking apo. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Renzo. Nakita niya ang takot na dahan-dahang gumagapang sa mukha nito. Ang pawis na namumuo sa noo ng lalaking minahal niya noon, ngunit kinasusuklaman na niya ngayon. Makinig kayong mabuti. Wika ni Althea, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang Altheang inapin niyo, ang Altheang nilapastangan niyo ang dignidad, ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan kagabi. Ang kaharap niyo ngayon ay isang Saavedra, at titiyakin ko na ang bawat luhang ibinuhos ko ay babayaran niyo ng higit pa sa inyong buhay. Isang katahimikan ang bumalot sa pasilyo, tila ang hangin mismo ay natatakot huminga. Sa gitna ng katahimikang iyon, narinig ang marahang pagbukas ng pinto ng ICU at ang tunog ng papalapit na mga hakbang ng isang abogado na may hawak na makapal na dokumento. Madam Althea, handa na po ang mga papeles para sa pagsasampa ng kasong child abuse at theft laban kay G. Renzo, wika ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Renzo habang tinitingnan ang mga police officer na dahan-dahang lumalapit mula sa dulo ng pasilyo. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng ilaw ng ospital ay ang huling imaheng nakita ni Althea bago siya malikod at pumasok muli sa silid ni Hope. Sa loob ng kanyang puso, isang pangako ang muling umusbong. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging marahas. Minsan sapat na ang ipakita sa kanila kung gaano kataas ang nilipad mo habang sila ay nananatiling gumagapang sa putik. Ngunit sa likod ng kanyang bagong lakas, isang katanungan ang pilit na bumubulong. Sa oras na magising si Hope, makikilala pa ba niya ang kanyang ina na ngayon ay balot na ng baluti ng galit at kapangyarihan? Huwag kang titingin sa likod, Althea. Ang lumingon sa apoy na tumupok sa iyo ay hudyat ng muling pagkasunog ng iyong kaluluwa. Ang tinig ni Doña Soledad ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng marangyang silid-bihisan. Nakatayo si Althea sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong kwadro. Sa loob ng 7 taon, ang tanging salamin na meron siya ay ang maliit at basag-basag na piraso sa loob ng kanilang banyo sa bahay ni Renzo. Ngunit ngayon ang babaeng nakatitig sa kanya ay tila isang estranghero. Ang kanyang suot ay isang itim na dress na gawa sa mamahaling sutla na yumayakap sa kanyang katawan na tila isang pangalawang balat. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa abala sa gawaing bahay, ay ngayon ay maayos na nakalaylay sa kanyang balikat, makintab at amoy rosas. Ngunit nang ibaba ni Althea ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ang kanyang mga palad ay magaspang pa rin. Ang mga kalyo mula sa paglalaban ng mabibigat na maong ni Renzo at ang mga peklat mula sa mainit na mantika sa kusina ni Doña Imelda ay naroon pa rin tila mga ukit ng kanyang pagkaalipin.
Hinawakan niya ang makinis na tela ng kanyang damit at sa bawat haplos tila naririnig niya ang pangungutya ng nakaraan. Lola, ang dumi pa rin ng mga kamay ko. Pabulong na wika ni Althea. Kahit anong mahal ng sabon na gamitin ko, nararamdaman ko pa rin ang amoy ng panis na pagkain at pawis. Pakiramdam ko nagpapanggap lang ako. Lumapit si Doña Soledad sa kanyang likuran at ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Ang mga kalyong yan ang magpapaalala sa iyo kung bakit hindi ka na dapat muling magpalupig. Huwag mong ikahiya ang iyong paghihirap, Althea. Gamitin mo itong sandata. Ang isang Saavedra ay hindi lang basta mayaman. Kami ay may bakal na determinasyon na hinubog ng mga pagsubok. Sa loob ng 3 linggong lumipas ang mansyon ay naging isang paaralan ng muling pagkabuhay para kay Althea. Habang si Hope ay dahan-dahang nagpapalakas sa kabilang silid, pagkatapos ng matagumpay na operasyon, si Althea naman ay sumasailalim sa isang masakit na transition. Bawat galaw, bawat salita at bawat tingin ay pinag-aaralan niya. Natutunan niyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang malamig at perpektong maskara. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagsasanay ay nabasag nang pumasok ang kanyang personal na assistant na si Paolo dala ang isang tablet. Madam Althea, may balita po tungkol kay Renzo. Nakalabas po siya ng kulungan matapos magpiyansa ang pamilya ni Monica. At ngayon po kumakalat sa social media ang isang video ni Doña Imelda na nagmamakaawa sinasabing ninakaw niyo raw si Hope mula sa kanila. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang galit na pilit niyang ibinabaon ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Kinuha niya ang tablet at napanood ang mukha ni Imelda, ang matandang babaeng nagtaboy sa kanya sa ulan, na ngayon ay umiiyak sa harap ng camera, nagpapanggap na isang biktima. Pinaalis kami sa sarili naming bahay. Kinuha ng babaeng iyan ang apo ko at ginagamit ang pera ng mga Saavedra para baligtarin ang katotohanan. Ang hagulhol ni Imelda sa video, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Gaslighting hanggang sa huli. Hindi talaga sila nagbabago, Paolo. Ano pong balak niyo, madam? Tanong ni Paolo. Gusto niyo po bang maglabas tayo ng counter statement o gagamitin natin ang mga ebidensya ng pang-aabuso nila? Tumingin si Althea kay Doña Soledad na tila naghihintay ng kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, naalala ni Althea ang bawat gabing natulog siya sa sahig. Ang bawat pagmamakaawa niya para sa gamot ni Hope na tinatawanan lang ni Renzo. Hindi, malamig na sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot, tila isang talim na dahan-dahang hinahasa. Hayaan silang magsalita. Hayaan silang maghukay ng sarili nilang libingan, gamit ang kanilang mga kasinungalingan. Sa susunod na linggo ang anibersaryo ng kumpanya ng mga Saavedra, hindi ba? Opo, madam, lahat ng malalaking tao sa industriya ay nandoon, pati na ang pamilya ni Monica, sagot ni Paolo. Maganda, wika ni Althea habang tinitingnan muli ang kanyang sarili sa salamin. Doon tayo magkikita. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basurang itinapon nila ay siya palang kukuha ng lahat ng meron sila. Hindi ko sila lalabanan sa social media. Lalabanan ko sila sa paraang hindi nila makakalimutan sa pagbawi ng lahat ng dignidad na kinuha nila sa akin. Dahan-dahang lumapit si Althea sa silid ni Hope. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, ang pisngi ay may kulay na at ang paghinga ay regular na. Hinaplos niya ang noo ng bata at sa bawat haplos ang kanyang puso ay tila nagiging bato para sa kanyang mga kaaway, ngunit nananatiling tubig para sa kanyang anak. Ngunit nang lalabas na siya ng silid, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang telepono. Pagkasagot niya, ang tanging narinig niya ay ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Althea, alam kong narinig mo na ang balita. Ang boses ni Renzo ay nanginginig, ngunit may bahid pa rin ng kayabangan. Akala mo ba ay nanalo ka na? Isang tawag ko lang sa media, sisirain ko ang pangalan ng mga Saavedra. Ibalik mo sa akin si Hope, or titiyakin kong pagsisisihan mong nakilala mo ako. Napatigil si Althea, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Renzo, pabulong niyang sagot, ang tinig ay puno ng panganib. Hindi mo na ako kilala. At sa anibersaryo ng Saavedra Corp, ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng halimaw ang nilikha mo noong gabing iniwan mo kami sa ulan.
Pinutol ni Althea ang tawag at itinapon ang telepono sa kama. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Sa paghahanap niya ng katarungan, sapat ba ang maging isang Saavedra o kailangan niyang maging mas malupit-lupit pa kaysa sa mga taong sumira sa kanya sa hot? Ang tunog ng mga takong ni Althea sa marmol na sahig ng Manila Hotel ay tila isang regular na pintig ng orasan. Malamig, eksakto at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang niya, ang mahabang laylayan ng kanyang itim na coat ay humahampas sa kanyang binti, tila isang babala sa sinumang haharang sa kanyang landas. Ngayon ang araw ng huling negosasyon para sa malaking proyekto ng Saavedra Corp at ayon kay Doña Soledad, ito ang huling pagsubok bago ang kanyang opisyal na pagpapakilala sa publiko. Madam Althea, nasa loob na po ng function room ang mga kinatawan ng R Solutions, bulong ni Paulo habang mabilis na naglalakad sa tabi niya. Desperado na po silang makuha ang investment natin. Hindi nila alam na ang kumpanyang kausap nila ay hawak na ng mga Saavedra. Napatigil si Althea sa harap ng dambuhalang pinto ng silid. Ang pangalang R Solutions ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Iyon ang kumpanyang itinayo ni Renzo. Gamit ang dugo't pawis ni Althea, ang kumpanyang dati ay pinangarap nilang dalawa habang magkasalong kumakain ng tuyo sa kanilang maliit na apartment. Good, maikling sagot ni Althea. Inayos niya ang kanyang salamin at huminga ng malalim. Tandaan mo, Paulo, huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko sa harap nila. Ako ang kanilang magiging Madam A. Pagbukas ng pinto, ang lamig ng aircon ay agad na humalik sa kanyang balat. Doon sa dulo ng mahabang mesa, nakita niya si Renzo. Suot nito ang isang asul na suit na halatang luma na ang disenyo habang panay ang punas ng pawis sa kanyang noo. Sa tabi niya ay si Monica na pilit na nagpapaganda sa kabila ng pagod na mukha, suot ang mga alahas na alam ni Althea na binili gamit ang perang pampagana sa puso ni Hope. Good morning, madam. Agad na tumayo si Renzo nang pumasok si Althea. Yumukod siya ng bahagya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asang makakakuha ng pondo. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Malaki po ang maitutulong ng investment nyo para sa aming expansion. Hindi umupo si Althea. Nanatili siyang nakatayo, nakatalikod sa kanila habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na bumabalot sa buong silid. Expansion o pambayad ng mga utang. Malamig na wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay iniba niya ng bahagya, mas mababa, mas formal at puno ng otoridad. Napatigil si Renzo. Ang boses na yon, tila pamilyar sa kanyang pandinig. Pasensya na po, madam. Pero ang R Solutions ay isang stable na kumpanya. May mga temporaryong setbacks lang kami dahil sa ilang personal na issue ng pamilya. Personal na issue, toss sa wakas ay lumingon si Althea. Nanatiling nakasuot ang kanyang malaking sunglasses, itinatago ang mga mata, na minsan ay puno ng pag-ibig para sa lalaking nasa harap niya. Balita ko ay may asawa ka raw na kinalimutan at anak na pinabayaan. Totoo ba yun, Mr. Renzo? Namutla si Renzo habang si Monica naman ay halatang nairita. Excuse me, madam. Singit ni Monica, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagmamayabang. Huwag po nating ihalo ang business sa mga chismis. Ang kailangan po natin ay ang pirma niyo sa kontratang ito. Dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dahan-dahang pagsakal sa leeg ni Renzo. Huminto siya sa mismong tapat ng lalaki. Ang bango ni Althea, isang mahal at bihirang pabango mula sa Pransya, ay nanuot sa ilong ni Renzo. Hindi ito ang amoy ng sabon panlaban na nakasanayan niya. Ang bango mo, madam, hindi napigilang mabulalas ni Renzo. Tila nahipnotismo siya sa aura ng babaeng nasa harap niya. Parang nakilala na kita noon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Talaga siguro sa panaginip mo lang ako nakita, Mr. Renzo. Dahil ang mga katulad ko hindi nakikipag-usap sa mga katulad nyo kung walang malaking kapalit. Kinuha ni Althea ang folder ng kontrata at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng kanilang mga mata. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang sampal sa katahimikan ng silid. Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Monica na patayo na sa galit. Alam nyo ba kung gaano kahalaga ang deal na ito? Mas alam ko ang halaga ng katotohanan, sagot ni Althea. Inalis niya ng dahan-dahan ang kanyang sunglasses. Tumigil ang mundo ni Renzo. Ang mga matang iyon
Ang mga matang dati ay umiiyak sa kanyang harap ngayon ay naglalayab sa galit at kapangyarihan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa niya mabuo ang pangalang Althea, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Soledad kasama ang isang grupo ng mga security guard. Palabasin ang mga taong ito, utos ni Doña Soledad. Hindi kami tumatanggap ng mga basura sa loob ng aming pamamahay. Habang kinakaladkad palabas si Renzo at Monica, nakita ni Althea ang pagkataranta sa mukha ng kanyang asawa. Ang huling nakita ni Renzo bago sumara ang pinto ay si Althea na nakatayo sa tabi ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa suot ang isang singsing na may tatak ng mga Saavedra. Althea ang huling sigaw ni Renzo na narinig sa pasilyo. Naiwan si Althea sa loob ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Lola, nakita niya ako. Hayaan mo siyang makita, Kati. Wika ni Doña Soledad at habang hinahawakan ang kanyang kamay. Gusto kong mabaliw siya sa pag-iisip kung paano ka naging ganito. Gusto kong matakot siya sa bawat anino na makikita niya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, isang tawag ang natanggap ni Paulo. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Madam Althea, si Hope po, may hindi inaasahang nangyari sa ospital. Kailangan niyo pong pumunta doon ngayon din. Ang bawat hibla ng lakas ni Althea ay biglang naglaho. Ang takot na akala niya ay nabaunan niya ay muling bumangon. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan ba niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay? Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Althea ay tila naging yelo nang makarating siya sa pintuan ng silid ni Hope. Ang tunog ng kanyang mabilis at gulantang na paghinga ang tanging bumabasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi niya alintana ang kanyang mamahaling suot na bahagyang nalamukot sa pagmamadali o ang paglingon ng mga nurse na nagtataka sa kanyang hitsura. Ang tanging nasa isip niya ay ang maputlang mukha ng kanyang anak. Hope, anak, ang pasigaw na bulong ni Althea nang buksan niya ang pinto. Ngunit napatigil siya sa gitna ng silid. Walang mga doktor na nagkakagulo. Walang tunog ng mga makinang nagbababala. Sa halip nakita niya si Hope na nakaupo sa kama, yakap-yakap ang isang lumang manika, habang ang mga luha ay walang tigil sa pagagos sa kanyang maliliit na pisngi. Ang boses ng bata ay garalgal, tila isang sugatang ibon na naghahanap ng masisilungan. Mama, napanaginipan ko po si Papa at hikbi ni Hope. Sabi niya, hindi niya na daw tayo love. Sabi niya, aalis na daw siya at hindi na babalik. Mama, totoo po ba yun? Galit po ba si Papa sa akin kaya masakit ang puso ko? Naramdaman ni Althea ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib na tila may libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon doon. Ito ang masakit na katotohanan na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman ng mga Saavedra, ang sugat sa damdamin ng isang batang inulila ng buhay na ama. Dahan-dahang lumapit si Althea at niliyag ang kanyang anak. Ang init ng balat ni Hope at ang panginginig nito ay nagparamdam kay Althea ng isang matinding panunumbat sa sarili. Hush baby, huwag kang makinig sa masasamang panaginip. Pabulong na wika ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nandito si Mama, nandito si Lola Soledad. Hindi ka namin iiwan kailanman. Ang papa mo, hindi siya galit sa'yo. Sadyang hindi lang siya karapat-dapat sa pagmamahal ng isang anghel na tulad mo. Habang pinatatahan ng anak ang mga mata ni Althea, ay naging kasing tigas ng diamante. Ang bawat luhang inilabas ni Hope ay katumbas ng isang panibagong pako sa kabaong ng R Solutions. Kung akala ni Renzo ay tapos na ang laban noong pinalayas niya sila sa ulan, nagkakamali siya. Ngayon gagamitin ni Althea ang sariling kahinaan ni Renzo, ang kanyang kasakiman, upang tuluyan itong mapabagsak. Kinabukasan sa opisina ng Saavedra Corp, ipinatawag ni Althea si Paulo. Ang kanyang aura ay malayo na sa malambot na inang nagpatahan kay Hope kagabi. Ngayon siya ay muling naging si Madam A, ang arkitekto ng paghihiganti. Paulo, tawagan mo si Renzo. Utos ni Althea habang nakatingin sa mga dokumento ng bangkarota ng R Solutions. Sabihin mo sa kanya na nagbago ang isip ko. Sabihin mo na handa akong ponduhan ang kanyang proyekto, ngunit sa isang kondisyon, kailangang ilagay niya bilang kolateral ang lahat ng natitirang ari-arian ng kanyang pamilya, pati na ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Madam, sigurado po ba kayo? Tanong ni Paulo.
Masyadong malaking risk ito kung sakaling makabawi sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hindi sila makakabawi, Paulo. Dahil ang kontratang ibibigay mo sa kanya ay may nakatagong sugnay. Sa oras na pirmahan niya iyon, tanging kamatayan na lamang ng kanyang kumpanya ang hantungan niya. I want to give him hope, Paulo. Isang peking pag-asa na sisirain siya sa huli. Samantala sa isang maliit at magulong apartment, halos magkasakitan na sina Renzo at Monica sa tindi ng kanilang pag-aaway. Ang tunog ng mga gamit na ibinabato at ang sigawan ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Wala na tayong pera, Renzo. Ang sabi mo makuukuha mo ang deal sa Madam A na yun. Sigaw ni Monica habang nakaturo ang daliri sa mukha ng lalaki. Look at this place, amoy luma at masikip. I cannot live like this. Shut up, Monica, ginagawa ko ang lahat. Singhal ni Renzo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at desperasyon. Kung hindi mo sana ginastos ang huling pera natin sa mga walang kwentang designer bags, may pondo pa sana tayo. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Renzo. Nang makita niyang ang assistant ni Madam A ang tumatawag, tila nakakita siya ng liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Hello, yes, of course, pipirmahan ko ang kahit anong gusto niya. Ang mabilis na sagot ni Renzo, ang kanyang boses, ay nanginginig sa tuwa. Sabihin mo kay Madam A, hinding-hindi siya magsisisi. I will be there in an hour. Ibinaba ni Renzo ang telepono at hinarap si Monica na may mapang-uyam ng ngiti. Sabi ko sa iyo, mahal ako ng tadhana. Maliligtas na tayo, Monica. Magiging mayaman na ulit tayo. Hindi alam ni Renzo na habang siya ay naghahanda para sa kanyang inaakalang tagumpay, si Althea ay nakatayo sa tapat ng bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga ebidensya ng lahat ng illegal na transaksyon ni Renzo sa nakalipas na 5 taon. Isang pirma na lang, Renzo, bulong ni Althea sa hangin. Isang pirma na lang at kukunin ko na ang lahat mula sa iyo, pati na ang huling hininga ng iyong dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang lihim na mensahe ang dumating sa kanyang private email. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang tao na nagsasabing, huwag kang masyadong magtiwala sa iyong lola. Ang mga Saavedra ay may mas madilim na lihim kaysa sa inaakala mo. Napatigil si Althea. Ang lamig na naramdaman niya sa kanyang batok ay tila isang babala na ang kanyang pinagkakatiwalaang kuta ay maaari ring maging kanyang sariling bilangguan. Pirmahan mo na, Renzo. Ito ang tanging paraan para hindi ka tuluyang mabaon sa utang at mabulok sa kalsada. Isang ukit lang ng iyong panulat at magiging maayos ang lahat. Ang boses ni Paolo ay tila isang mapanirang awit ng sirena sa pandinig ni Renzo. Nakaupo si Renzo sa loob ng isang silid na puro salamin kung saan ang bawat sulok ay nagpapakita ng kanyang sariling mukha, isang mukhang pagod desperado at balot ng kasakiman. Hawak niya ang isang mamahaling ballpen na ginto ang dulo nito ay tila isang matalim na karayom na nakaturo sa linyang dapat niyang pirmahan. Sa likod ng dambuhalang mesa nakatalikod ang swivel chair ni Madam A. Tanging ang marahang pag-ikot ng upuan at ang usok ng mamahaling tsa ang nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Huwag kang mag-alala, Mr. Renzo. Ang malamig na tinig ni Madam A ay muling narinig. Ang kumpanya ko ang kukuha sa lahat ng assets mo, pati na ang utang mo sa bangko. Magiging empleyado ka na lamang, ngunit mananatili kang may bubong sa itaas ng iyong ulo. Hindi ba't iyon ang mahalaga? Opo, madam. Maraming salamat po sa kabutihan nyo, sagot ni Renzo. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang mabilis na galaw, idinikit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng pagkayod ng tinta sa mamahaling dokumento ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, unti-unting isinusuko ni Renzo ang lahat ng ari-arian ng pamilya niya, ang mansyon, ang mga sasakyan, at ang huling sentimo ng kanilang dangal. Nang matapos ang huling titik, dahan-dahang humarap ang swivel chair. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Renzo. Ang ballpen na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang mahinang kalansing sa sahig, bago gumulong palayo. Ang kanyang hininga ay naging isang gulantang na singhap. Doon sa harap niya ay ang babaeng 3 linggo na ang nakalilipas ay iniwan niya sa gitna ng unos. Althea, ang pabulong na mulas ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo mula sa kailaliman ng lupa.
Hindi maaari. Ikaw si Madam Atun. Isang mapait at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Inalis niya ang kanyang suot na perlas na hikaw at ipinatong ito sa ibabaw ng kontratang kapipirma lang ni Renzo. Nagulat ka ba, Renzo? Ang tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pagsusumamo na narinig ni Renzo noong gabing iyon sa ulan. Ngayon ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng bakal. Akala mo ba ay tuluyan mo na kaming pinatay ni Hope noong isinara mo ang pinto ng iyong bahay? Akala mo ba ay sapat na ang ulan para burahin ang aming pag-iral? Biglang tumayo si Renzo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Anong pambubudol ito, Althea? Niloko mo ako. Ginamit mo ang kapangyarihan ng mga Saavedra para nakawin ang kumpanya ko. Yay, tagwa. Nakawin, tumawa si Althea, isang tawang walang kagalakan, tila tunog ng nababasag na kristal. Hindi ko ninakaw ang kumpanya mo, Renzo. Ibinigay mo ito sa akin ng kusa. Dahil sa tindi ng iyong kasakiman, nakalimutan mong basahin ang maliliit na titik sa kontrata. At ngayon lahat ng pag-aari mo, pati na ang huling saplot sa iyong katawan ay pag-aari ko na. Hindi babawin ko ito, I'll sue you then? Sigaw ni Renzo habang sinusubukang abutin ang papel sa mesa. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Paolo at ng dalawang malalaking security guard. Subukan mo, Renzo, wika ni Althea habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit siya sa lalaki, sapat na malapit para maramdaman ni Renzo ang lamig ng kanyang aura. Gusto mo bang malaman kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob ng isang saglit? Iyan ang naramdaman ko noong itinapon niyo kami sa kalsada habang naghihingalo ang anak ko. Ang bawat sentimong nawala sa iyo ngayon ay kabayaran para sa bawat luhang ibinuhos ni Hope. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Monica, na halatang galing sa isang shopping spree base sa dami ng bitbit na shopping bags. Hon, what's taking so long? Let's go, Althea. Nabitawan ni Monica ang lahat ng kanyang bitbit. Ang tunog ng mga bumabagsak na paper bags ay tila isang biro sa gitna ng tension. Labas, utos ni Althea habang nakatingin ng diretso kay Monica. Mula sa araw na ito, bawal na kayong tumapak sa anumang gusaling pag-aari ng mga Saavedra. At Renzo, meron kayong 3 oras para ilabas ang lahat ng gamit niyo sa bahay. Dahil bago lumubog ang araw, ipapamigay ko na ang mansyon niyo sa isang charity foundation. Nanlumo si Renzo. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Althea, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Maawa ka sa nanay ko. Awa, bulong ni Althea. Ibinigay ko ang lahat ng awa ko sa inyo sa loob ng 7 taon, Renzo. Ngunit tinapon niyo lang iyon sa putikan. Ngayon katarungan naman ang ipapakain ko sa inyo. Habang pinalalabas ng mga guards ang magkasintahan, naupo si Althea at kinuha ang kanyang telepono. Isang email ang muling pumasok mula sa hindi kilalang sender. Binuksan niya ito at nabasa ang mga salitang, "Ang unang yugto ng iyong paghihiganti ay tapos na. Ngunit handa ka na ba para sa ikalawang yugto? Tanungin mo ang iyong lola tungkol sa the Saavedra inheritance at kung bakit namatay ang iyong ina." Napatitig si Althea sa kawalan. Ang tagumpay na akala niya ay magbibigay ng kapayapaan ay tila nagbukas lamang ng isang mas malalim at mas madilim na balon ng mga lihim. Tumingin siya sa larawan ni Hope sa kanyang mesa at isang tanong ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na kalaban sa larong ito, Kyreo? Wala na ang lahat, Imelda. Ang bahay na ito, ang mga alahas mo, pati na ang dangal na matagal mong ipinagmayabang, lahat yan ay pag-aari ko na ngayon. Ang boses ni Althea ay parang isang malamig na hininga ng kamatayan na gumapang sa batok ni Doña Imelda. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kanyang malawak na sala, suot ang kanyang paboritong pulang gown, na balak sana niyang isuot sa celebration ng bagong investment ni Renzo. Ngunit sa halip na party ang sumalubong sa kanya ay mga lalaking naka-uniforme na nagsisimulang magdikit ng mga dilaw na tape sa kanyang mga mamahaling weebles. Anong karapatan mong tawagin akong Imelda, lang bastos ka magnanakaw? Ang sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Sinubukan niyang lapitan si Althea upang saktan ito, ngunit agad siyang naharang ng 2 security guard. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong na kumakalampag sa sahig ay tila isang desperadong marcha ng isang reynang nawalan ng korona. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea habang dahan-dahan niyang tinitingnan ang paligid.
Ito ang bahay kung saan siya tinratong parang hayop sa loob ng 7 taon. Sa sulok na yon, naaalala niya kung paano siya pinaluhod ni Imelda dahil lamang sa hindi pagkakaplansa ng maayos ng isang blusa. Sa kusinang iyon, naaalala niya kung paano siya pinakain ng mga tira-tirang pagkain habang sila ay nagpapakasa sa salitson. Karapatan bulong ni Althea. Lumakad siya patungo sa isang antigong platera at kinuha ang isang kristal na baso. Ang karapatan ko ay nagmula sa mga utang na hindi nyo nabayaran. Ang iyong sikretong bisyo sa kasino, Imelda, akala mo ba ay hindi ko alam? Ang lahat ng collateral na pinirmahan mo para sa iyong mga bad investments sa ilalim ng kumpanya ko, ngayon ay kukunin ko na ang kabayaran. Dahan-dahang binitawan ni Althea ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa matigas na sahig ay tila musika sa kanyang pandinig, isang marahas na wakas sa isang marangyang panlilinlang. Althea, pakiusap! Biglang nagbago ang tono ni Imelda. Napaluhod siya sa harap ng dating manugang ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan nitong mamahaling coat ni Althea. Huwag mong gawin ito, saan kami pupunta? Ang anak ko, si Renzo, wala na siyang matutuluyan. Maawa ka sa amin, utang na loob. Utang na loob. Ang boses ni Althea ay bumasag sa katahimikan puno ng pait. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking lakas, at ang aking dignidad para sa pamilyang ito. Pinabayaan niyo ang anak ko sa ulan. Noong nagmamakaawa ako para sa buhay ni Hope, nasaan ang awa niyo? Ngayon maranasan niyo ang lamig ng kalsadang ibinigay niyo sa amin. Pumasok si Renzo sa loob ng bahay hapo at gulo-gulo ang buhok. Nang makita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa paanan ni Althea, tila gumuho ang huling natitirang piraso ng kanyang yabang. Nakasunod sa kanya si Monica na panay ang iyak habang bitbit ang isang maliit na bag, ang tanging gamit na pinayagan siyang ilabas. Matumayo ka riyan! Huwag kang magmakaawa sa basurang yan, sigaw ni Renzo, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Althea kay Renzo, isang tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng lalaki. Ang basurang sinasabi mo, Renzo, ang siyang nagmamay-ari na ng hininga nyo ngayon. Paolo, ilabas na ang mga yan. Ayoko nang makita ang mga anino nila sa loob ng bahay na ito bago lumubog ang araw. Habang kinakaladkad palabas ang mag-ina at si Monica, isang maliit na kahon ang nalaglag mula sa mga gamit na pilit na itinago ni Imelda. Nabukas ito at tumambad ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Elena, ang ina ni Althea, kasama ang isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Renzo. Napatigil ang tibok ng puso ni Althea. Kinuha niya ang litrato at tinitigan ang petsa sa likod nito. Ito ay kuha noong panahong dapat ay nasa probinsya ang kanyang ina. Bakit kasama ni Elena ang pamilya ni Imelda noong unang panahon? Sandali! Ang sigaw ni Althea, ngunit huli na. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng malaking gate ng mansyon ay umalingaw-ngaw hudyat na tuluyan nang naitaboy ang mga kaaway. Tumayo si Althea sa gitna ng bakanting sala, yakap ang lumang litrato. Ang tagumpay na akala niya ay magdadala ng ganap na kaligayahan ay tila nag-iwan ng isang masakit na pahiwatig. Sa bawat sagot na nahanap niya, isang mas malalim na lihim ang lumilitaw. Lola Soledad! Bulong ni Althea habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Ano nga ba ang tunay na ugnayan ng ating pamilya sa mga taong ito? At bakit tila ang bawat hakbang ko ay nakaplano na bago pa man ako isilang? Ang anino ni Doña Soledad ay dahan-dahang lumitaw sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nababalot ng misteryo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang tahimik na saksi sa isang krimeng matagal nang binaon sa limot. Hindi ka mananalo sa akin, Althea. Akin ang batang iyan sa batas at kukunin ko siya kahit anong mangyari. Isang tawag ko lang sa media, lalabas na kinidnap mo ang sarili nating anak gamit ang kapangyarihan ng mga Saavedra. Ang boses ni Renzo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malansang amoy na humahalimuyak sa malinis na silid ni Hope sa ospital. Napatigil si Althea sa pag-aayos ng kumot ng kanyang anak. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay biglang nanigas at ang kanyang hininga ay naging isang maikling sikip sa kanyang lalamunan. Habang tinitingnan niya ang payapang mukha ni Hope na mahimbing na natutulog ang bata, na sa wakas ay may kulay na ang mga pisngi, isang matinding takot
ang humaplos sa kanyang puso. Ang miron ng katotohanan ay tila isang mantsa sa gitna ng kanyang bagong yaman. Narito siya suot ang isang itinituring na simbolo ng tagumpay, habang ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay sinusubukan namang gamitin ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Subukan mo, Renzo, pabulong na sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit sa loob niya ay tila may isang basong dahan-dahang nagkakadurog-durog. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagtapon sa amin. May mga ebidensya ako ng bawat sentimong ninakaw mo para sa ibang babae habang ang anak mo ay naghihingalo. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang publiko sa ebidensya mo? Tumawa si Renzo, isang tawang puno ng desperasyon at lason. Ang makikita nila ay isang mayamang pamilya na inaagaw ang anak ng isang mahirap na ama. Huwag mong kakalimutan, Althea, ako ang ama. At sa mundong ito ang batas ay madaling baluktutin para sa mga taong marunong magdrama. Pinutol ni Althea ang tawag at napasandal sa pader. Ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang likuran. Tumingin siya sa lumang litrato ni Elena na kanina pa niya hawak. Ang misteryong bumabalot sa ugnayan ng kanyang ina at ng pamilya ni Imelda ay tila isang kadena na pilit siyang hinihila pabalik sa putikan. Anong itinatago mo, Lola? Bulong ni Althea habang nakatingin sa kawalan. Kinabukasan ang katahimikan ng ospital ay nabasag nang dumating si Renzo, kasama ang isang abogadong mukhang luma ang suot na coat, ngunit may matatalim na mata. Kasunod nila ang ilang tao na may hawak na camera, halatang mga bayarang vlogger na handang gumawa ng ingay. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Renzo sa gitna ng hallway. Althea, ilabas mo si Hope. Hindi mo pwedeng gamitin ang pera ng mga Saavedra para ilayo sa akin ang dugot laman ko. Nagkagulo ang mga nurse at security guard. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Althea mula sa silid ni Hope. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip tumayo siya, nang tuwid ang kanyang mga mata, ay tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng yelo. Wala kang anak dito, Renzo, wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw sa buong pasilyo dahilan upang mapatigil ang lahat. Ang batang narito ay si Hope Saavedra, ang anak na tinalikuran mo nung gabing kailangan niya ng operasyon. Ang anak na mas pinili mong mamatay kaysa bawasan ang perang pambili mo ng alahas para sa kabit mo. Sinungaling, Binti. Sigaw ni Renzo habang itinuturo ang camera sa direksyon ni Althea. Mga kababayan, tingnan nyo, ganito ang mga mayayaman. Gagawa sila ng kwento para lang manira ng puri. Ngunit bago pa makalapit si Renzo, isang dambuhalang presensya ang humarang sa kanya. Si Doña Soledad kasama ang 10 security personnel ay naglakad patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang ingay mo ay hindi nararapat sa lugar na ito, G. Renzo. Wika ni Doña Soledad. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay itatala namin para sa kasong libel at child endangerment. At huwag mong akalain na ang secret witness mo ay mananatiling tahimik. Napatigil si Renzo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Paano nyo nalaman? Dahil ang mga Saavedra ay hindi natutulog, sagot ng matanda. Ngayon umalis ka bago ko ipakal ang bangkay ng dangal mo sa labas ng ospital na ito. Nang makaalis ang mga ito, hinarap ni Althea ang kanyang lola. Lola, sino ang witness na sinasabi niya? At ano ang kinalaman ni nanay sa pamilya nila? Nakita ko ang litrato, Lola. Kasama ni nanay ang batang Renzo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Napaiwas ng tingin si Doña Soledad. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang bahid ng takot sa mga mata ng matanda. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon, Althea. Ang kailangan mo lang isipin ay ang kaligtasan ni Hope. Hindi, Lola. Ang boses ni Althea ay naging matigas. Gusto kong malaman ang katotohanan. Dahil kung hindi, baka ang paghihiganti ko ay maging dahilan lamang ng mas malaking pagkakamali. Bumuntong hininga ang matanda at dahan-dahang naupo sa bench sa pasilyo. Ang iyong ina, hindi siya itinakas ng hardinero, Althea. Ibinenta siya ng iyong lolo sa pamilya ni Imelda upang pagtakpan ang isang malaking utang. Ang pamilya ni Renzo ang naging bilangguan ng iyong ina bago kanya tuluyang itinakas. Nangginig ang buong katawan ni Althea. Ang katotohanang ito ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling tiwala sa pamilya Saavedra.
Ibig sabihin, ang pamilyang tumutulong sa kanya ngayon ay siya ring pamilyang naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang ina. Bago pa siya makapagsalita isang nurse, ang tumakbo palabas ng silid ni Hope. Ang kanyang muka ay balot ng matinding sindak. Madam Althea, si Hope po. Wala po siya sa loob ng silid. Ang bintana po ay bukas. Ang sigaw ni Althea ay tila isang punyal na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nawawala si Hope at sa gitna ng kanyang pagkataranta nakita niya ang isang maliit na papel sa ibabaw ng kama ng bata na may nakasulat na isang buhay para sa isang utang, Althea. Magkita tayo kung saan nagsimula ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang malupit na pagbibilang ng huling sandali ni Hope. Nawawala ang aking anak at sa bawat minutong lumilipas, tila unti-unti ring namamatay ang kaluluwa ko. Nakatayo si Althea sa gitna ng marangyang suite ng Manila Hotel, ngunit ang lahat ng ginto at kristal sa paligid niya ay tila mga aninong walang saysay. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown, nagawa sa pinakamahal na sutla, isang obra maestra, na dapat ay simbolo ng kanyang opisyal na pagluklok bilang tagapagmana ng mga Saavedra. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at galit. Sa tapat ng salamin, tiningnan ni Althea ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maayos na inayusan, ang kanyang mga labi ay kulay rosas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pighati. Madam Althea, kailangan na nating bumaba, pabulong na wika ni Paolo mula sa pintuan. Nandoon na ang lahat ng media. Nandoon na rin ang pamilya ni Monica at si Renzo. Wala silang kaalam-alam na tayo ang may-ari ng gabing ito. Nahanap niyo na ba si Hope? Ang tanong ni Althea, ang boses niya ay gumuho sa dulo. Sinusubaybayan na ng aming team ang bawat kilos ni Renzo bago siya makarating dito, sagot ni Paolo. Naniniwala kaming itinago nila ang bata sa lumang bodega malapit sa dati niyong bahay. Huwag kayong mag-alala, madam. Sa oras na magsimula ang programa, ililigtas na nila ang bata. Huminga ng malalim si Althea. Pinunasan niya ang isang luhang pilit na kumawala at dahan-dahang isinuot ang kanyang mahahabang gwentes. Kung ganoon, simulan na natin ang palabas. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basurang itinapon nila ay siya palang kukuha ng lahat ng hininga nila. Pagbukas ng dambuhala ang pinto ng Grand Ballroom, ang liwanag ng libu-libong flash ng camera ay agad na bumulag sa paligid. Ang tunog ng marangyang orkestra ay humalo sa bulungan ng mga elitistang panauhin. Doon sa gitna ng karamihan, nakita ni Althea si Monica. Suot nito ang isang malaswang itim na dress at sa kanyang kanang kamay, nagniningning ang antigong singsing ng lola ni Althea. Si Renzo naman ay nakatayo sa tabi ni Monica, pilit na nagpapanggap na matagumpay kahit na ang kanyang mga mata ay balisa at panay ang lingon sa paligid. Good evening, everyone! Ang boses ni Doña Soledad ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumayo ang matanda sa itaas ng entablado, ang kanyang presensya ay tila isang reynang naghahanda para sa isang hatol. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang kaisa-isang tagapagmana ng korona ng mga Saavedra, ang aking apo, si Althea Mateo Saavedra. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot na biglang bumagsak. Dahan-dahang naglakad si Althea patungo sa entablado. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang pagkabasag ng puso ni Renzo at ang gulantang na singhap ni Monica. Nang makarating si Althea sa harap ng mikropono, tumingin siya ng diretso kay Monica. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Maraming salamat sa inyong pagdalo, wika ni Althea. Ngunit bago tayo magdiwang, nais ko munang bawiin ang isang bagay na ninakaw mula sa aking pamilya. Bumaba si Althea mula sa entablado at naglakad ng diretso kay Monica. Ang bawat panauhin ay napatitig, ang tunog lamang ng paghinga ng mga tao ang maririnig. Huminto si Althea sa tapat ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang singsing na yan, bulong ni Althea, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang singsing na suot mo, Monica, iyan ay pag-ari ng aking lola. Yan ang singsing na ninakaw ni Renzo mula sa akin. Noong gabing itinapon niya kami sa ulan para sa isang babaeng katulad mo. Ano, sinungaling ka? Sigaw ni Monica, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Regalo ito sa akin ni Renzo. I don't care kung kanino ito galing. Iyan ay galing sa dugo at pawis ko.
Ang boses ni Althea ay naging matigas na parang bato. Guards bawiin ang pag-aari ng mga Saavedra. Mabilis na lumapit ang dalawang security guard at hinawakan ang braso ni Monica. Sa harap ng lahat ng media, sa harap ng lahat ng malalaking tao sa lipunan, pilit na hinubad ang singsing mula sa daliri ni Monica. Ang tunog ng paghiyaw ni Monica at ang pagmamakaawa ni Renzo ay naging musika sa pandinig ni Althea. Althea, pakiusap. Lumapit si Renzo, ang kanyang mukha ay balot ng matinding sindak. Huwag mong gawin ito dito. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pribado ka. Tumawa si Althea, isang tawang puno ng pait. Noong pinalayas mo kami sa harap ng mga kapitbahay, naging pribado ba yun, Renzo? Noong ninakawan mo ang anak mo ng pagkakataong mabuhay, naging pribado ba yun? Kinuha ni Althea ang singsing at tinitigan ito. Ang kinang nito ay tila sumasalamin sa kanyang tagumpay, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay biglang kumurot. Isang security personnel ang lumapit sa kanya at bumulong. Madam, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Hope. Pero may problema po. Si Doña Imelda, balak niyang sunugin ang bodega. Ang bawat hibla ng lakas ni Althea ay biglang naglaho. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya ay muling bumangon ng mas matindi. Tumingin siya kay Renzo na may halong pandidiri at sindak. Kung may mangyaring masama sa anak ko, Renzo, bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Tinitiyak ko sa iyo na ang impyerno ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ko sa inyong dalawa. Tumalikod si Althea at tumakbo palabas ng ballroom, iniwan ang lahat ng karangyaan at ang gulantang na mga panauhin. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila isang paalala na ang laban ay hindi natatapos sa isang gabi ng pagpapakitang tao. Nakaalis na ang sasakyan ni Althea nang makita niya sa malayo ang isang makapal na usok na nagsisimulang bumangon mula sa direksyon ng kalsadang dati niyang tinitirhan. Ang kanyang sigaw ay nilamon lamang ng tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan at ang dagundong ng kulog. Ang langit ay hindi na kulay itim. Ito ay naging kulay kahel at pula, tila isang dambuhalang sugat na bumubukas sa gitna ng kadiliman. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, nararamdaman ni Althea ang bawat segundo na tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang kanyang mamahaling puting gown, ang simbolo ng kanyang tagumpay, ay punit-punit na sa laylayan at nabahiran na ng putik at uling, ngunit wala siyang pakialam. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng lumang bodega, sinalubong siya ng isang matinding init na tila humahagupit sa kanyang mukha. Ang amoy ng gasolina at nasusunog na kahoy ay nanunuot sa kanyang lalamunan, dahilan upang siya ay mapubo. Sa gitna ng naglalaway na apoy, nakita niya si Doña Imelda. Ang matanda ay nakatayo sa labas, hawak ang isang galon ng krudo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng kabaliwan na tanging ang sobrang kasakiman ang makakabuo. Althea, akala mo ba ay mananalo ka? Ang sigaw ni Imelda, ang boses ay matinis na humalo sa tunog ng mga kahoy na unti-unting nilalamon ng apoy. Kung kukunin mo ang lahat sa amin, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa iyo. Isama mo sa impyerno ang anak mong malas. Mapakiusap, mahuwag si Hope. Ang pamilyar na boses ni Renzo ay narinig mula sa likuran. Kararating lang nito hapo at gulat na gulat sa nasasaksihan. Maitigil niyo yan, mabubulok tayo sa kulungan. Tumahimik ka, Renzo. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, wala ka ng silbi. Singhal ni Imelda habang itinatapon ang huling patak ng gasolina sa pintuan. Hayaan mong matupok ang lahat. Hayaan mong maging abo ang kaisa-isang dahilan kung bakit matapang ang babaeng iyan. Hindi na naghintay si Althea. Sa gitna ng sigawan, tumakbo siya patungo sa nagbabagang pintuan. Ang init ay tila sinusunog ang bawat hibla ng kanyang buhok at ang usok ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Narinig niya ang boses ni Paolo at ng mga security guard na pilit siyang pinipigilan, ngunit ang tanging naririnig ng kanyang kaluluwa ay ang mahinang iyak ni Hope sa loob. Hope, anak, nandito si Mama, sigaw ni Althea, gamit ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati niyang ikinahiya. Dahil sa mga kalyo at peklat, ay pilit niyang itinulak ang mga nagbabagang kahoy na nakaharang sa daan. Ang sakit ng ang apoy sa kanyang balat ay hindi niya nararamdaman. Ang tanging hapdi ay ang takot na baka huli na ang lahat.
Sa sulok ng bodega sa ilalim ng isang mesa, nakita niya ang maliit na figura ni Hope. Ang bata ay nakabaluktot na katakip ang mga kamay sa tenga at ang mukha ay itim na dahil sa uling. Mama, ang halos hindi marinig na tawag ng bata. Binuhat ni Althea ang anak ng may lakas na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Sa gitna ng pagbagsak ng mga poste at ang naglalakas ang tunog ng pagguho ng bubong, binalot niya si Hope ng kanyang mamahaling silk gown. Ang tela na dapat ay para sa karangyaan ay naging baluti ng kaligtasan para sa kanyang anak. Nang makalabas sila sa nasusunog na gusali, bumagsak si Althea sa basang lupa. Ang bawat hininga niya ay puno ng abon, ngunit nang maramdaman niya ang pintig ng puso ni Hope sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Ligtas ka na, anak. Ligtas na tayong, bulong ni Althea habang hinahaplos ang uling sa mukha ni Hope. Sa paligid nila ang mga pulis ay dahan-dahan nang nilalapitan si Doña Imelda at Renzo. Nakita ni Althea ang mukha ni Imelda na dahan-dahang napalitan ng takot nang marinig ang tunog ng mga posas. Ang reynang dati ay naninipa ng dignidad ay ngayon ay nakaluhod sa putikan, umiiyak at nagmamakaawa. Habang si Renzo ay nakatingin lamang sa kawalan, tila isang taong nawalan na ng katinuan. Lumapit si Doña Soledad kay Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at paghanga. Althea, patawarin mo ako. Ang yaman ko ang nagdala sa inyo sa panganib na ito. Tumingin si Althea sa kanyang lola at pagkatapos ay sa nasusunog na bodega. Ang apoy na iyon ay hindi lang sumira sa ari-arian. Tinupok nito ang huling bakas ng kanyang paghihiganti. Lola, wika ni Althea, ang kanyang tinig ay malalim at puno ng kapayapaan. Ang apoy na ito, tinapos na nito ang lahat. Hindi ko na kailangang maghiganti pa. Sila na mismo ang sumunog sa sarili nilang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy, isang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Isang lalaking may hawak na isang itim na envelope. Lumapit siya kay Althea at iniabot ito ng walang imik bago muling naglaho sa usok. Nang buksan ni Althea ang envelope, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa loob ay may isang lumang dokumento ng pag-ampon at isang DNA result na may petsang kahapon lang. Hindi ito maaari, bulong ni Althea, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lola, sino ba talaga ako? Ang huling lihim na ito ay tila isang mas matinding lindol kaysa sa anumang apoy na pinagdaanan niya. Habang yakap ang kanyang anak, naramdaman ni Althea na ang kanyang tunay na laban ay hindi pa pala nagtatapos sa pagbagsak ni Renzo. Ang bawat titik sa papel na ito ay tila isang bagong ulat ng kamatayan para sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Akala ko ay nahanap ko na ang aking tahanan, ngunit tila ang bawat haligi ng mansyong ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nakatayo si Althea sa harap ng bintana ng silid ni Hope sa ospital. Ang amoy ng usok ay nakakapit pa rin sa kanyang balat, isang matapang na paalala ng apoy na muntik nang tumupok sa kanyang mundo. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ng estranghero, isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa sampal ni Renzo o sa puot ni Imelda. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Soledad, ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang pagod na replika ng isang reynang malapit nang bumaba sa trono. Althea, iha, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ligtas na ang bata, iyong marahang wika ng matanda. Dahan-dahang humarap si Althea. Iniabot niya ang itim na envelope nang hindi kumukurap. Lola, o dapat ba kitang tawaging madam? Bakit nakasaad dito na ang tunay na tagapagmana ng mga Saavedra ay hindi ang tatay ko, kundi ang lalaking tinawag niyong hardinero? Bakit nakasulat dito na ninakaw ng asawa mo ang lahat mula sa lolo ko? Naging estatwa si Doña Soledad sa gitna ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang beep ng heart monitor ni Hope. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanila. Ang Yalma Saavedra ay may madilim na simula. Althea, pabulong na sagot ni Soledad, ang kanyang tinig ay basag. Ginawa ko ang lahat para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Noong nahanap kita, hindi lang dahil sa dugo. Nahanap kita dahil ikaw ang pagkakataon ko para sa pagsisisi. Ang yaman na hawak mo ngayon, iyan ang nararapat na ibalik sa inyo.
Ibig sabihin ginamit mo rin ako. Ang boses ni Althea ay puno ng pait. Ginamit mo ako para patahimikin ang konsensya mo, para hugasan ang dugo sa mga kamay ng pamilyang ito. Ginamit kita dahil mahal kita, Althea. Ang sigaw ni Soledad ang mga luha ay dahan-dahang umagos sa kanyang kulubot na pisngi. Dahil sa gitna ng lahat ng dumi ng mundong ito, ikaw lang ang nakita kong may malinis na puso. Ang yaman ay hindi sumpa, iha. Maaari mo itong gamitin para sa kabutihan. Samantala sa loob ng isang madilim at malamig na selda nakaluhod si Renzo, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng dumi. Wala na ang kanyang kayabangan. Tanging ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa gripo ng kulungan ang naririnig niya. Sa kabilang selda si Doña Imelda ay walang tigil sa paghiyaw, pilit na tinatawag ang mga guard, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang gulantang na katahimikan ng gabi. Nawala ang lahat, bulong ni Renzo sa sarili. Ang kumpanya, ang bahay, si Monica, iniwan na rin ako. Nabalitaan ni Renzo mula sa kanyang abogado na si Monica ay tumakas na dala ang lahat ng alahas na naitago nito bago pa man dumating ang mga pulis. Ang pag-ibig na akala niya ay kasing tibay ng diamante ay naging kasing rupok lamang pala ng papel na sinunog sa ulan. Bumalik ang eksena sa ospital. Nilapitan ni Althea ang kama ni Hope. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Sa gitna ng lahat ng revelasyon, isang bagay lang ang naging malinaw sa kanya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagmumula sa isang pirasong papel or sa isang dambuhalang kumpanya. Lola, wika ni Althea habang nakatingin kay Hope. Ibibigay ko ang kalahati ng yaman ng mga Saavedra sa mga biktima ng pang-aabuso. At ang kalahati ay itatabi ko para sa kinabukasan ni Hope. Hindi ko kailangan ng korona na binuo sa kasinungalingan. Magsisimula kami ni Hope ng sarili naming buhay, isang buhay na walang anino ng nakaraan. Tumingin si Doña Soledad kay Althea nang may paghanga. Iyan ang tunay na tatak ng isang Saavedra, Althea. Ang lakas na bumangon at ang tapang na magpatawad. Nang magising si Hope, nang madaling araw ang unang nakita niya ay ang ngiti ng kanyang ina, isang ngiti na wala ng halong pait, kundi puro pag-asa. Mama, tapos na po ba ang masamang panaginip? Tanong ng bata. Oo, anak. Tapos na, bulong ni Althea habang hinahalikan ng noo ng bata. Wala na tayong dapat ikatakot. Malaya na tayo. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling dokumento ang lumabas mula sa itim na envelope na hindi pa napapansin ni Althea. Isang sulat kamay ng kanyang ina, si Elena, na may nakasulat. Huwag kang maghiganti para sa akin, Althea. Mabuhay ka para sa pag-ibig. Ang bawat salita ay tila isang munting liwanag na nagbigay ng huling kapayapaan sa puso ni Althea. Ngunit sa labas ng ospital, isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, pinapanood ang bintana ng silid ni Althea. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa huling lihim ng pamilya? Ang huling hininga ng kahapon ay hindi na kasing pait ng dati. Ngayong umaga ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi tila isang banayad na haplos na nagpapahiwatig na ang mahabang gabi ay tapos na. Nakatayo si Althea sa harap ng isang dambuhalang gusali na may nakasulat na Elena Mateo Saavedra Foundation. Ito ang bunga ng kanyang bawat luhang pumatak sa gitna ng dilim. Hindi na siya ang Althea na nakasuot ng punit-punit na duster, ngunit hindi rin siya ang Althea na nagtatago sa likod ng mamahaling maskara ng yaman. Suot niya ang isang simpleng puting linen na damit, ang kanyang buhok ay malayang hinahangin at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng puot. Bago ang opisyal na pagbubukas ng foundation, nagpasya si Althea na gawin ang huling bagay na magbibigay sa kanya ng ganap na kapayapaan. Pinuntahan niya si Renzo sa loob ng kulungan. Ang tunog ng mga susi ng gwardya na tumatama sa rehas ay tila isang malupit na paalala ng kinalalagyan ni Renzo. Doon sa likod ng malamig na bakal nakita ni Althea ang lalaking minahal niya noon. Ang mukha ni Renzo ay payat na, ang kanyang mga mata ay lubog at wala ng buhay. Nang makita niya si Althea, agad siyang lumapit at kumapit sa rehas. Ang tunog ng bakal na kumakalansing ay tila isang desperadong pagsusumamo. Althea, pakiusap, ilabas mo ako rito. Ang boses ni Renzo ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Pagsisihan ko na ang lahat. Gagawin ko ang kahit ano, magsasama na tayo ulit ni Hope. Pakiusap, huwag mo akong iwan dito. Tinitigan siya ni Althea ng matagal. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na awa-awa para sa isang taong pinili ang kasakiman
kaysa sa tunay na kayamanan. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga pangako, Renzo. Ang mahinahong wika ni Althea. Nandito ako para sabihing pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko habang kasama ko si Hope. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang bawat desisyon mo ay may katumbas na pananagutan at ang pananatili mo rito ang huling regalo mo para sa kaligtasan ng anak ko. Althea, huwag pamilya tayo. Ang huling sigaw ni Renzo habang tumatalikod si Althea. Ang tunog ng paghikbi ni Renzo ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng pasilyo habang papalayo ang mga hakbang ni Althea. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ni Doña Soledad. Ang matanda ay nakaupo sa loob ng sasakyan na ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ibinigay ni Althea ang kalahati ng korporasyon sa mga tunay na manggagawa nito at itinira ang sapat para sa foundation. Pinili nilang dalawa na ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso at mga batang may sakit sa puso. Madam Althea, lumapit si Paulo na may kasamang isang lalaki, ang misteryosong estranghero na nagbigay ng dokumento. Siya po si Gabriel, ang anak ng taong pinagkaitan ng inyong lolo noon. Siya ang tumulong sa amin upang malaman ang buong katotohanan. Ngumiti si Gabriel kay Althea, isang ngiting puno ng pag-unawa. Hindi na kailangan ng pasasalamat, Althea. Ang makita kang malaya at ang foundation na ito na nakatayo sapat na iyon para mabura ang pait ng nakaraan ng ating mga pamilya. Bumalik si Althea sa foundation kung saan naghihintay si Hope. Ang bata ay tumatakbo na sa damuhan ng kanyang mga tawa ay tila isang masayang musika na nagpapagaan sa paligid. Ang peklat sa dibdib ni Hope mula sa operasyon ay tila isang medalyon ng katapangan, isang patunay na sila ay nakaligtas sa unos. Mama, look, ang daming flowers, sigaw ni Hope habang ipinapakita ang isang pumpon ng mga dilaw na bulaklak. Niliyag ni Althea ang kanyang anak. Ang amoy ni Hope, amoy ng gatas, araw at buhay, ang tanging kayamanan na kailangan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang presensya ng kanyang ina, si Elena. Tila narinig niya ang bulong ng hangin na nagsasabing, tapos na ang iyong laban, anak. Malaya ka na. Mama, promise po ba na hindi na tayo aalis dito? Tanong ni Hope habang nakatingala sa kanyang ina. Promise, baby, sagot ni Althea habang hinahalikan ng noo ng bata. Dito tayo magsisimula, isang buhay na walang takot, walang lihim at puno ng pag-ibig. Habang lumulubog ang araw, naglakad ang mag-ina patungo sa loob ng gusali. Ang anino nila sa lupa ay tila isang larawan ng katatagan. Ang paglalakbay ni Althea mula sa pagiging isang inaping asawa patungo sa pagiging arkitekto ng kanyang sariling kapalaran ay natapos na. Ang sugat ay naging peklat, at ang peklat ay naging paalala na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa tapang na magsimulang muli. Dito nagtatapos ang kwento ng pusong nagtiis. Ang kwento ng isang inang hinarap ang impyerno para lamang maibigay ang langit sa kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na ngayon ay nagdidilig sa bagong usbong na pag-asa. Ebtan, ang maway kabanata ng buhay ay tila isang pahina ng aklat do kailangang ilipat upang makita ang ganda ng susunod na yugto. Lumipas ang 3 taon mula ng gabing tila gumuho ang mundo ni Althea sa tapat ng nagbabagang bodega. Ngayon, habang ang kulay kahel na sikat ng araw ay marahang humahalik sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Althea, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng kapayapaan. Nakatayo si Althea sa beranda, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang bawat singaw nito ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, hindi na bilang mga sugat, kundi bilang mga peklat na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katatag. Pinanood niya si Hope na ngayon ay 8 taong gulang na masiglang nakikipaglaro sa kanilang aso sa damuhan. Ang bawat takbo at tawa ng bata ay isang milagrong ipinagpapasalamat ni Althea sa bawat paggising niya sa umaga. Sa loob ng 3 taon, maraming nagbago. Si Renzo ay nananatili sa loob ng kulungan, nagsisilbi ng kanyang hatol para sa mga kaso ng child abuse at estafa. Balita ni Althea mula kay Paulo, ang dating asawa niya ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili, isang taong nabubuhay sa pagsisisi sa bawat pagkakataong sinayang niya.
Si Doña Imelda naman ay nasa isang state facility, ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng demensya, tila isang parusa ng tadhana, upang makalimutan ang lahat ng yaman na dati niyang sinamba. Si Monica Balita ay nagtatago ito sa ibang bansa, baon sa utang, at walang sino mang malapitan. Mama, tignan mo po ang ganda ng painting ko, ito. Sigaw ni Hope habang tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Yumukod si Althea at hinalikan ang pisngi ng anak. Napakaganda, anak. Parang ang buhay natin makulay at puno ng liwanag. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga nanakit sa kanya, ang sagot ni Althea ay isang matamis na ngiti sa hangin. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang kanyang kinabukasan. Pinatawad niya si Renzo hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para manatiling bilanggo ng puot. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan para kay Althea ay hindi ang kawalan ng problema kundi ang kakayahang yakapin ang sarili sa gitna ng anumang unos. Ang mansyon ng mga Saavedra ay nanatiling simbolo ng kanyang pinagmulan, ngunit ang tunay niyang tahanan ay ang pagmamahal na binuo niya para sa kanyang anak at para sa kanyang sarili. Ang aral na nais iwan ni Althea sa bawat nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal kayang magtiis sa ilalim ng pang-api. Ang tunay na lakas ay nasa katapangan na bitawan ang mga bagay na sumisira sa iyong pagkatao, at ang pananalig na pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, na ramdaman ni Althea ang isang banayad na ihip ng hangin. Tila isang bulong ng kanyang ina, si Elena, na nagsasabing tapos na ang lahat at ang ligaya ay kanya na. Inakay ni Althea si Hope pabalik sa loob ng bahay kung saan ang liwanag ay hindi na muling mamamatay. Dito nagtatapos ang kwento ni Althea, isang kwento ng pagdurusa, pagbangon, at ang dakilang paglaya ng isang pusong nagtiis. Ang bawat hikbi noon ay naging awit na ngayon ng tagumpay. Ang tawanan ni Hope sa gitna ng malawak na hardin ay ang pinakamagandang himig na narinig ni Althea pagkatapos ng mahabang panahon ng pighati. Sa bawat ngiti ng kanyang anak, tuluyan ng naglaho ang mga anino ng kahapon, at ang bawat sugat ay naging bahagi na lamang ng isang matagumpay na kasaysayan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng biyaheng ito ni Althea. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan pilit na inililigtas ni Althea ang kanyang anak mula sa nagbabagang bodega, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Naalala ko ang lahat ng mga ina sa labas na handang itaya ang sariling buhay at harapin ang naglalaway na apoy. Mabigyan lang ng pagkakataong huminga ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, sa mga babaeng itinapon sa ulan, ngunit natutong bumuo ng sarili nilang silong. Huwag nating kalimutan ang mga kalyo sa palad ni Althea. Ang mga kalyong iyon na bunga ng paglalaba at pagtatrabaho sa ilalim ng pang-aapi ay hindi dumi kundi mga ukit ng kanyang tunay na dangal. Kahit balutin pa tayo ng pinakamahal na sutla ang ating mga kalyo sa buhay, ang nagsisilbing patunay na tayo ay lumaban at nanalo. Ang ating karanasan ay parang isang gintong medalyon na kailangang dumaan sa matinding init upang lumitaw ang tunay na kislap at halaga. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Althea na patawarin si Renzo nang hindi na ito binabalikan? Kung kayo ang nasa posisyon niya, sapat na ba ang makitang nagdurusa ang mga taong sumira sa inyo, o mas pipiliin nyo ang tuluyang lumayo at magsimula ng bago? Habang naririnig nyo ang aking boses ngayon, naitanong ko lang, ano kaya ang ginagawa nyo? Siguro ay nagtitiklop kayo ng mga damit, nagluluto ng hapunan para sa inyong mga anak, o baka nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Nais kong malaman ang inyong kwento. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa comment section dahil ang espasyong ito ay para sa inyo, para sa bawat pusong nais magbahagi at makinig. Paki-like at share na rin ang ating kwento upang maging inspirasyon sa iba pang mga kababaihan na kasalukuyang nasa gitna pa ng kanilang sariling unos. Naway manatiling matatag at payapa ang inyong mga puso hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay.
Pamagat ng kwento ang paglaya ng pusong nagtiis. Paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.